She was lying in this dying swan pose, and this hand was not burnt. It was the same color. Her flesh was normal, and her nail varnish was on this hand. But when I looked into her face, she had a whole hole in her face. There was no face. There were no teeth. Ang kwento nga na pag-uusapan natin ngayon ay talagang nakakaawa. Kwento ito ng isang maganda, mabait at mapagmahal nga na dalaga na maagang pumanaw dahil sa isang manyak na lalaking obsessed nga sa kanya. Pero syempre, bago tayo magsimula ay i-intro muna ako. Well, syempre, requirement ito sa ating video. Ako nga pa lang yung kuya, si Kuya Eddie, at sa video itong ay pag-usapan natin ang malagim na kaso ni Siam Lee. Ang babaeng tinukot nga at hinalay sa loob ng 2 araw at pagkatapos nga ay natagpo ang sunog sa isang tubuhan. And with that, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Pinanganak nga si Siam sa Hong Kong noong 1997 sa mag-asawang si Carmen Lee at si Howard Greenspan. Mayamang negosyante sa South Africa itong tatay ni Siam, pero maaga siyang nawala sa kanila dahil pinaslang. Dahil nga sa naiwang trust fund nitong tatay ni Siam para sa kanya, inagawa niya namang makapag-aral ng walang kaproblema hanggang sa nagkolehiyo siya. Pero noong nasa kolehiyo na nga siya, biglang natigil itong kanyang nakukuhang sustento pagtungtong niya sa edad na 18. Adorable. She was so sweet. Yeah, Hong Kong was just wonderful. I always wanted to go back. She wanted to go back, but it was never to be. Dahil nga naputol yung kanyang allowance, napilitan ngayon itong si Siam na maghanap nga ng ibang pagkakakitaan at dito na nga magbabago ang kanyang buhay. Nagtrabaho siya bilang isang waitress, bartender at salesperson para nga matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Pero dahil nga sa laki ng gastos sa universidad, hindi pa rin ito sumapat. Kaya naman noong 2007, ipinasok niya nga ang mundo ng sensual massage. Well, para malinaw lang sa atin, ayon po kay paring Google, ang sensual na massage ay hindi po ispakol o yung massage na may extra na service. It is a massage technique by one person to another person's erogenous zones for their sexual pleasure, sabi ni Google. Walang masahing ito, sa madaling sabi, ay nakatuon para nga i-turn on ang isang tao, pero hindi ito umaabot sa kaldagan kumbaga o yung pakpakan. May mga ganito talaga sa ibang bansa at normal lang ito for them. Siyempre dahil trabaho na ito ng nanay pala ni Siam noong dalaga siya, itinuruan niya ngayon itong dalaga paano ito gawin ng maayos. Sumasama rin siya sa bawat session na ginagawa nga nitong si Siam sa mga nagiging kliyente niya para masigurong safe itong kanyang anak. Kumbaga naging parang teammate itong magnanay sa pagmamasahe. Sa ID nga na ito ni Siam, tignan ninyo, ay may kita yung kanyang profile. Nakalagay dyan na student in training pa siya, kaya nga kasama niya lagi itong kanyang nanay. Very important people understand that Siam was never ever a prostitute and she was never ever going to become one. You know, this was a means to an end until trust fund would be reinstated or she had saved enough to study and go teach or whatever. Pero sa trabahong ito nga na pinasok ni Siam, may isang lalaki nga ang mauulol na gusto sa kanya at hahantong nga ito sa isang malagim na krimen. January 4, 2018, bandang alas 4 ng hapon, habang nasa massage parlor nga itong si Siam at nagtatrabaho, isang armadong lalaki ang biglang nanloob. Ang pakay niya ay walang iba kundi nga si Siam. Pinuntahan siya sa mismong kwarto kung saan siya nandoon. Pagkatapos nga hinatak siya nito palabas at isinakay nga sa kotse. Ang mga taong nakakita nga dito sa nangyayari, wala ring nagawa dahil nga sa pagkabigla at takot dahil may dalang baril yung lalaki. Well, ito na rin ang uling beses nga na nakita pang buhay itong si Siam. Well, alam nyo, base sa mga investigasyon, sa bilis nga ng pagtakbo nitong lalaki, isang van ang nabangga nito sa daan gamit yung kotse. Sinubukan pa raw siyang habulin nga nung driver ng van. Nagalit din pero hindi nga siya inabutan sa sobrang bilis ng kotse. Mabilis naman nagumulong nga ang investigasyon para nga mahanap si Siam at matukoy syempre sino nga itong lalaki nga puwersahang dumukot sa kanya. Pero dahil nga walang CCTV doon sa parlor kung saan nga siya dinukot, iumasa itong mga otoridad sa deskripsyon ng mga
nakakita para matukoy nga yung itsura nitong lalaki. At base nga sa sketch na nabuo, ito po ang itsura ng lalaki na puwersahang dumukot nga kay Siam sa loob mismo ng parlor. Samantala, yung ina ni Siam hindi nga alam yung gagawin dahil sa ginawang pagdukot nga sa kanyang anak. Bring her, baby, Maloko. If for some reason that she is not being harbored or kidnapped, I know she would be home. Ngayon ay pumunta na tayo dito nga sa medyo mas mabigat na mga detalye, kaya naman pakihanda po ninyo ang inyong sarili. January 6, 2018, 2 araw nga matapos dukutin ng isang hindi pa kilalang lalaki itong si Siam habang nasa parlor nga kung saan siya nagtratrabaho bilang isang masahista. Isang kagimbal-gimbal na bagay nga ang natagpuan ng isang magsasaka sa kanyang tubuhan. Lalakad umano itong magsasaka kasama nga yung kanyang apo nang mapansin nila na may mga sunog na sugar cane o yung mga tubo. Pinagpuputol umano ang mga ito at saka nga sinunog. Well, akala niya may kung sinong nang trip lang sa kanyang tubuhan, pero nang lapitan nila ito, dito na nga tumambad sa kanila ang isang sunog na katawan. Mabilis namang napatakbo itong farmer kasama nga yung kanyang apo sa gulat at agad nilang ipinagbigay alam sa otoridad itong kanilang nakita. Well, pagdating doon ng mga otoridad, natat na nila ang isang katawan na nakagapos nga at may blanket na takip sa ulo. Sa tindi nga ng sunog nito, talagang hindi na ito nakilala. Well, nung malaman naman ng nanay ni Siam na may natagpo ang katawan sa isang tubuhan, agad siyang pumunta doon. They dragged her in here, face down, feet that side. Nakilala nga ng ina na kay Siam itong katawan dahil sa hikaw niya sa labi. Well, halos gumuho nga ang mundo niya nung malaman niya yung kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. And she was the most gentlest, sweetest, kindest, timid, beautiful girl. I'll never be able to get my peace about that. Never, never. Well, sino nga ba ang salarin dito sa walang awang pamamaslang kay Siam? Sa tulong ng social media, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Siam. Maraming mga netizens ang humingi ng agarang hustisya para sa kanya. Kumuha na nga rin ng ilang private investigator para makatulong na mapabilis ang pagresolba sa kasong ito. Isang lead na nakatulong sa kanilang investigasyon ay yung van na nabangga nga nung humaharurot na kotse noong araw nga na dukutin niya itong si Siam. Well, base dito sa van driver, isang Mercedes-Benz umano ang kotse na bumangga nga sa kanya. Sinubukan niya raw talaga itong habulin pero hindi niya nga inabutan. Trainees nila ngayon itong sasakyan base nga sa description nito at natunto nila ang bahay ng isang Pilani na tuli. Well, natuli dahil matanda na. Isang mayamang businessman itong lokong ito. Base rin sa sketch na kuha nga mula sa mga witnesses, nagtutugma nga ito sa itsura ni Pilani. Well, dahil dito, mabilis nilang ikinasa ang isang operasyon. Pinusasan at inaresto nga itong lalaki sa loob mismo ng kanyang bakuran. Nung una nga ay ayaw pang umamin itong lalaking ito, pero dahil nga sa mga lumutang na ebidensya laban sa kanya, hindi na niya natakasan pa ang krimen na kanyang ginawa. Well, bukod sa ginawa niya kay Siam, natuklasan pa nga ang ilang mga krimen na matagal nang inililihim nitong si Pilani. 2 taon bago nga mangyari itong kay Siam, isang babae na nagngangalang Jessica Meyers ang nag-report na dinukot umano siya at hinali nga sa loob ng ilang araw ng isang lalaki na hindi niya kilala. Well, pagkatapos ay tinapon siya sa malayong lugar, pero dahil nga walang nakuhang lead para sa kasong ito, hindi nahuli yung gumawa ng krimen. Base sa deskripsyon nitong babaeng ito doon sa lalaki na lumupastangan sa kanya, tumutugma ito dito sa itsura ni Pilani. Gaya ni Siam, nasa sensual massage rin noon itong si Jessica. Lumutang din ang dating ex-fiancé nitong lalaking to. Pinatutuhanan niya na talagang maisalti kumano itong ex niya at nananakit pa, kaya nga iniwan niya. Well, sa ginawa ngang paghalughog din dito sa bahay nitong si Pilani, isang nakakagulat na revelasyon ang tumambad nga sa kanila. Sa bawat drawer at cabinet, biruin ninyo, sa kanyang bahay ay naglalaman ng mga produkto na pangpataas ng libog. Natuklasan din nila na may capital H, capital I at capital V
itong si Pilani. At ang ginagawa niya, kinakana niya nga ang lahat ng babaeng pwede niyang kanain para nga hawaan sila ng sakit. Grabe no, grabe talaga, as in. Pero ang tanong syempre dito hanggang ngayon hindi pa rin natin nasagot. Ano nga ba ang motibo niya? Bakit niya yun ginawa kay Siam? Well, base dito sa kwento ng gunggong na si Pilani, may utang daw na malaki sa kanya yung dalaga. 1 taon na umano yung utang na ito, pero ayaw daw magbayad ng dalaga. Kwento niya yan Kaya umano napilitan siyang dukutin ito para sana hingan nga ng ransom yung mga magulang niya, which is obviously hindi totoo dahil alam niyang walang pera itong mga to. Inamin niya rin na sa loob ng 2 araw na bihag niya yung dalaga, ayun, paulit-ulit niya nga itong hinalay. Papakawalan rin umano sana niya si Siam, sabi niya, pero dahil nagbanta nga itong magsusumbong sa mga otoridad ay nagalit umano siya at doon na niya nga ginawa yung pamamaslang gamit ang martilyo. Pagkatapos ay dinala niya ito doon nga sa tubuhan at saka nga binuhusan ng gas para sunugin. Well, alam niyo, for me, talagang hindi ako naniniwala na ransom yung gusto niya dahil hindi naman talaga siya humingi ng ransom kung titignan ninyo. Talagang ang plano nito siguro gusto niyang gawing laruan nga si Siam dahil patay na patay siya dito. Siguro naging customer niya itong lalaki at hindi nga nakontento sa masahe, kaya ayun, nagbalak ng masama. At nung hindi niya nga makakumbinsi ngayon itong dalaga na wag nang magsumbong sa mga otoridad, posible doon na siya nagdesisyon nga na iligpit ito. Grabe talaga. Pero mas grabe na naman itong nangyaring plot twist ngayon. Habang nililitis, biruin ninyo, sa kaso itong si Pilani, lumabas nga ang report na namatay umano siya dahil nga sa skin cancer. Well, alam nyo, marami talaga yung ayaw maniwala dito dahil nga baka nga paraan niya lang ito para nga makatakas sa kaso. Pero sabi nila, napatunayan din na totoo ito matapos yung kumpirmahin na yung bangkay nga ay si Pilani base sa fingerprint at DNA niya. Well, sana naman totoo. Well, alam nyo, kung titignan nyo, parang ito na nga yung naging pagtakas niya kasi easy way out na siya dahil hindi nga naghihirap, diba? And of course, with that, ayaw nga pumuli ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Thank you so much for watching and of course, see you again next time. Goodbye.